ba, mainam din daw po para sa mga diabetic ang Mediterranean diet. Batay po sa pag-aaral, nakabubuti sa brain function ng mga tao na mayroong diabetes ang pagkain ng prutas, gulay, isda, legumes at whole grains. Ang mga pagkain po ito ay mayaman sa antioxidants at healthy fats na maganda po sa kalusugan. Samantala mga kapuso, nag-unahan sa paggapang ang mga sanggol sa Lithuania. Para-paraan naman ang mga magulang para makuha yung atensyon ng kani-kanilang anak. Kung may mga baby na palaban sa paggapang, meron din namang ilan na biglang huminto na makakita ng laruan. Nagkampiyon po sa baby race ngayong taon ang mag-iisang taong gulang na si Baby Ignas. At sa Tarlac naman mga kapuso, hinangaan po ang isang guro na todo effort para sa kanyang mga estudyante. Gumawa si Teacher Merlita Jeronimo ng seat cover gamit ang tela at foam. Nagkasugat-sugat man ang kamay dahil sa pananahi. Baliwala raw yan para kay Teacher Merlita, maging komportable lamang ang mga batang mag-aaral. Ako po si Rowena Salvacion, Super Radio DCWB. Radyo na, TV pa. Hindi natin tatantanan ang mga balita at mga komentaryo sa programa Saksi sa Double B. Double B Super Radio. Pinakauling development sa larangan po na sports, mga kapuso, yung bagong kampyon sa heavyweight boxing, kilalanin po natin. At syempre, mga kapuso, sa NBA, naitabla po ng Golden State Warriors ang kartada matapos silang talunin ang Toronto Raptors kahapon. Dapat siguro, Chino, pinagbabawal ang 3 points sa basketball. Si Chino Trinidad, ating sports saksi. Chino! Sports Saksi! Hindi pa ka natututo itong Pilipinas yung mute ng 3 points eh. Huwag pagbabawal muna. Eh, ganun talaga eh. Talagang na-practice nila eh. Kahit nakapikit yata. Ano ba yan si Iguodala? Di ba may injury yan? Bakit naglaro yan? Ang tawag doon sa ganong approach sa laro, Joel, at saka mga kapuso natin is choose your poison. Anong pipiliin mo? Wala si Klay Thompson eh, di ba? Na-injure yung left hamstring niya. So si Steph Curry, na buong laban, yun ang kinukuyog nyo, stay ka doon, hindi mo iiwanan. So sumag sila kay Andre Iguodala. Hindi nila nakita na, well, gamble yun eh. Ay si Nick Nurse, sinabi niya, for the rest of his life, kanya nang iindahin yung kanyang pagkakamali na yon. Kumili siya ng lalason sa kanila. Ayun, may lason sila ni Andre Iguodala. Open 3-point shot, hindi siya nothing but net, pero basket nonetheless. Ano, bibilangin mo. Yun ang naging marginal basket ng laban niyo. Kaya naging final score po nun ay 109-104 para po sa Golden State Warriors. Pero, Joel, ang nakakabilib. Yung third quarter, nakita mo ba yung 20-0 run ng Golden State Warriors? Ang grabe. Ano, lilipat ka na sa Golden State? Hindi, Toronto Raptors pa rin tayo. Toronto ka pa rin. Okay. Gusto na tayo rito eh. Kaya sabi ko sa iyo, di ba? Ang bigat nung laban na kakaharapin mo. Walang karapatan manalo ang Golden State kahapon. Lahat ang advantage nandun sa Toronto. Ang malaking problema ng Toronto, dun sa quarter where it mattered most, hindi sila makapagpasok ng kanilang mga shots. At saka kung titignan natin yung buong statistics, ayan po, readily available ngayon. Hindi katulad ng unang panahon na iintay mo yung dyaryo, titignan mo yung stats, kung papalarin ka, kung ilalabas nila yung stats. Ngayon, readily available. Tignan po niyo yung area ng assist. Yun pong mga pasa, yung completed passes na nag-translate sa mga puntos. 34 out of 38 sa converted shot ng Golden State Warriors ay galing lahat sa assist. Ibig sabihin, pinanalo nila yon not on virtuoso act o yung isa-isa. It was on ball movement na kanilang pinanalo. Oo, nag-23 points. Ang nilalagnat yata o tinatrangkaso na si Steph Curry kahapon. Partida pa yun ha. But yung 34 of 38 na mga possessions na lahat completed assist, yung talaga nakakagulat. Sabi nga nung si Coach Rudy Tomjanovich ng Houston Rockets nung araw, no? Never underestimate the heart of a champion. Ganyan po yung nakita natin sa Game 2 ng Toronto Raptors at saka ng Golden State na magsishift ang laban sa darating po na Webes, doon po sa Oracle Arena sa lugar po ng San Francisco. Eto ngayon, ang masarap. Ay inspirasyon naming matataba. 268 pounds ang timbang. 6 weeks prior dun sa laban, sa kanya tinanggap yung laban. Okay? Nagtatrabaho na lang siya para sa construction. Ewan ko kung business niya o yun ang trabaho niya.
anak ng mga Mexican immigrants na nakatira ngayon sa isang lugar po sa... Ang lakas pala sumuntok niyan. Napakalakas pala sumuntok dito, grabe. Nagtatawanan eh. Alam mo, Joel, ang nakakatawa dito sa sport na ito. Para may tendency kasi tayong marunong. Alam mo yun, hindi naman ako lalayo. Siyempre, pag nakakita ka, aakala na Butterbean. Naalala mo yung si Butterbean? Yung mataba na super heavy, super heavyweight yata ang classification sa kanya dahil wala ng timbang. Yun ang kanilang kinumparahan. Hindi nila alam. 6 years old pa, nagbaboxing na itong si Andy Ruiz. At naging bahagi siya ng Mexican training team para sa Olympics. 10 years ago, pala ito, nag-training din sa wildcard. So akala nila, pinulot lang sa, alam mo yung karamihan kasi sa mga boxing. Grabe stamina niya. Grabe stamina. At saka yung suntok, Joel, pag tignan mo yung suntok, mas maganda yung suntok niya doon kay Anthony Joshua. Maiikli, nasa katawan, nakalibel yung suntok. Hindi katulad nitong si Anthony Joshua, yung suntok, kaya akala mo swimmer. Yung ang lalapad, ito, bumudega ng bumudega. Saka nakita mo nung tinamaan nung third round, huminga, tumayo. Kahit gano'n kataba yun, meron siyang kondisyon at saka, kumbaga, maganda ang kanyang boxing knowledge. Yun ang importante. Yung Anthony Joshua, hindi ko alam kung ang utak niya nandun sa laban na yun eh. Pero hindi natin, itong araw na ito or itong mga susunod na araw na ito ay para sa inspirasyon ng boxing at inspirasyon naming matataba. O akalain mo, sa tabag gano'n, akala mo may suot na sulbabida habang nagwe-weigh-in, nakalusot pa, nakapanalo at ngayon, apat yung hawak ng corona, WBO, IBF, WBA, kanya. Pero may isa pa siyang hawak, baka yun yung NABO championship na tangan-tangan niya. Yan po si Andy Ruiz. Ang sabi, maniwala ka lang sa Diyos. Okay? Maniwala ka sa Diyos. Huwag mong isipin yan lahat yung mga nagbabas, yung mga, yung mga nanglalait sa'yo. O, ilagay mo yung utak mo sa gagawin mo. Ilagay mo yung sarili mo doon. O, pagising niya ngayon, ang sarap ng buhay niya. Ang unang-una niya pinasalamatan ang nanay niya, Joel, kasi talaga ang hirap ng pinagdaanan. At saka may nakita akong lumang video niya. Baka naman bumaid si Trump sa mga Meksikano dahil dito kay Andy Ruiz. At saka Joel, yung pala, ilalagay ko lang, sasabihin lang natin ito. First time sa kasaysayan ng Mexican boxing na nagkaroon sila ng heavyweight champion. Kasi karamihan ng mga boxers nila dyan, umabot siguro sa mga hanggang sa middleweight, yan, sa mga ganyang punto. Pero never in the heavyweight division ang napakalupit na bansa ng Mexico na hulmahan din ng mga world champions. Kaya napakaganda storya. Bukas meron pa tayong storya. Ano ba talaga hinugot ito? At saka isang tip sa ating pambansang kamaong si Manny Pacquiao, lalo na ngayon. Joel, nung sa Don Bosco tayo, naalala mo, pag magpapas tayo ng paper, may kanta. Naalala mo pa yon? Ano ba yung ganda doon? Hindi ko na matandaan eh. Ano ka ba? Ito talaga, Sorry. Naalala ko na si Miss Malyari. Ikaw naman. Yung kanta natin yung Pass your papers quietly. Quietly. Naalala mo na? Parang. Turo mo doon sa pambansang kamao natin. Pass your papers quietly, quietly. Parang hindi nabubulyawan ba? Ayan ang pag-uusapan natin. Ito, pinasok na ni Gino yung issue tungkol doon sa Senado, mga kapuso. Yung po pag-uusapan natin ngayon, just a while, anong sa inyo susunod na? Oras, 9:09. Walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, serbisyong totoo lamang, walang iwanan. DZWB, Superado. Ako, si Joel Reyes-Ubel. Anong sa inyo? Yung mga nanonood sa atin dyan sa LTO Extension Office, dyan sa Cubao. Salamat po sa inyo, ha. Kaway-kaway kayo dyan. Andiyan po yung aking kumpare si Alex Santos. Salamat sa pagtitiwala. LTO Extension Office. Yan po sa Cubao. Thank you, thank you. Ngayong papasok na po ang bagong kongreso. May mga bagong mukha po sa Senado. Kahapon, lumagda sa draft resolution ang 14 na senador. Nagpapahiwatig po na suporta sa liderato po ni Senate President Vicente Sotto III. Ngunit ngayon pa lamang ay tila may problema na agad. Sinermonan nga ni Senator Cynthia Villar ang pambansang kamaong si Manny Pacquiao
Sinubukan kasi ng ating senador na si Pacquiao na papirmahin sa resolution o manifestation of support. Ito pong si Villar na tinanggihan naman ng senadora. Problema pa ngayon ang posisyonan daw sa iba't ibang committee chairmanship na nais raw makuha ng mga bagitong senador. Sa gitna nito ay nagsalita na si Senate President Tito Soto at iginit po niya yung paggalang dapat doon sa tinatawag na equity of the incumbent. Ano ba yung equity of the incumbent? Yung po ating i-explain po sa inyo. Papaliwanag po natin sa inyo para lubos nyo maintindihan yung isyong ito. Sa ilalim po ng naturang patakaran, ang kasalukuyan chairman ng isang komite ang magdedesisyon kung mananatili siya sa pwesto o kanya itong bibitawan. Ayon kay Soto, ipapaalala nila sa mga bagitong senador ang naturang patakaran. Bagamat hindi po nakasulat, yan po ay patakaran sa Senado dahil tradisyon na po ito sa mataas na kapulungan. Kaya ang tanong po namin sa inyo, ganito. Makatuto kasi siyempre parating nakasentro dapat sa kabubuti po ng bayan ang ating ang lahat ng ginagawa ng ating mga mambabatas. Makatutulong ba sa bayan yung paggalang po sa equity of the incumbent dyan po sa Senado? Yan po ang inyong sasagutin. Anong sa inyo? Sa palatuntunan ito, kayo po ang broadcaster. Sa palatuntunan ng anong sa inyo, kayo po ang anchorman. Sa palatuntunan ng anong sa inyo, ang say ninyo ang mahalaga. Ito po ang aming DCWB telephone lines. 709-0340, 3731705. DCWB text connect 0917-594-5941. 0917-594-5941. Ako, si Joel Reyes-Ubel. Anong sa inyo? Dapat i-delegate sa mga baguang senador ang ibang komite para naman masubukan sila sa kanilang kakayahan. Division of labor and give chance to others. Yan po sabi ng ating texter 3195. Last four numbers. Thank you. Hello, good morning po. Dapat po tapat at totoo. May paninindigan, maasa lahat ng tamang gawin ng uupo. Datihan o bago sa pwesto ang pinagagawan. Salamat. 3630, last four numbers. Thank you. Sir Joel, hindi yan usapin sa posisyon sa Senado o interes sa kapangyarihan o patagalan ng concern natin dito. Paano mo susolusyonan ang problema ng bayan? Si Aling Linda na Cainta Rizal nasa ating linya. Aling Linda, hello. Magandang maga po. Good morning, ma'am. Tuloy po kayo. Anong sa inyo? Opo. Opo. Ano lang po ako, simple lang po. Kung may nagawa naman po yung mga datihan, bakit po papalitan? Kung wala naman po nagawa, ay dapat palitan. Ganun Dapat lang palitan. Po, Ganun lang kasimple. Opo. Kung wala ka naman nagagawa sa past 3 years mo, ba't kayo i-retain? Di palitan pa. Yung mga may magagawa na bagong manalal. Sinasabi, kung sasagutin nyo yung tanong natin, hindi yung makatutulong yung paggalang sa equity of the incumbent. Dapat. Opo, kung wala naman pong ginagawa yung mga nakaupong Palitan. dati, bakit po yung puli? Yan, alright. Very good. Di ba? Aling Linda, Di ba po? salamat ha. Thank you ha. Thank you. Salamat po Opo, sa inyo. salamat din Bye-bye. po. Yan o, mga kapuso. Si Aling Linda po yan, ang Cainta Rizal. Botante, mamamayang Pilipino. Happy birthday kay Ate Jelly Helacio. Greetings coming from Mami Nora Castro, Leonor Clarence, Christopher, Catherine, and the rest of the family. Basco, mga kapuso. Lalo-lalo na si Ato, ha? Aling Susan ng Maynila, nasa ating linya. Aling Susan. Aling Su, hello. Good morning, Sir Joel. Ayun ba equity of the incumbent makatutulong sa bayan? Alam niyo yung equity of incumbent, may pros and cons yan. Okay. Di ba ang pros niyan, kung okay naman yung nakako ngayon, bakit natin papalitan? Alright. Pero kung mga bagito naman ang uupo at mangangapa pa, tuturuan mo pa, di ba? Unless meron silang mga hidden agenda kung bakit sila pinag-aagawan ng chairmanship ng committee, di ba? Ngayon, kung sino man ang uupo dyan at makatutulong sa bayan at para sa bayan ang magiging decision, suportahan natin dahil hindi naman sila makakaupo dyan kung hindi sa bayan. Give back
give back to one what is due to one. Di ba? Mhm. Kasi hindi naman kayo makakaupo dyan kundi dahil sa bayan. Kung sino man ang uupo sa mga chairmanship na yan, suportahan at laging isipin kung bakit kayo nandiyan dyan, kabayan ng bayan, bayan na nagluklok, bayan ng pagsilbihan. Hindi yung pagsisilbihan ng iilan, hindi yung pagsisilbihan kung sino lang, at kundi pagsisilbihan ang utang na loob system. Kaya dapat ibigay sa bayan ang para sa bayan. Alright. Ilang po. Aling Sue, thank you. Bye-bye. Kay Susan tayo, ha? Mamaya po yan, no? Alas 11 hanggang alas 12, kay Susan tayo sa Super Radio. Si Susan Enriquez, mga kapuso. Si Mang Anthony ng Kogyo Antipolo. Mang Anthony, good morning. Hello, Sir Joel. Good morning Anong po. sa inyo? Sir, ako hindi. Para sa akin, hindi nakakatulong yan. Yung Hindi po equity kasi of the ito- incumbent, okay? Hindi po kasi ito, sir, fraternity or brotherhood na kailangan anuhin ng seniority. Kung sino yung makakatulong, kung sino yung sa palagay natin ay may magagawa, siya po ang dapat magano. Kasi kanya-kanya po ng espesyalidad yan eh. So, Alright. para po sa akin, ang titingnan ay yung para sa pangkalahatan. Hindi yung nakaupo na nga dyan, binoto na ng taong bayan, tapos magagawa-gawan pa sa pwesto, nakakaano lang. Panlumo, parang gano'n, pangit tignan, ano? Para sa ano lang eh. Kasi sa dami ng pagbabagong nakikita natin ngayon, pati ba naman, dan ba naman mismo sa Senado, wala pa rin pagbabago. Alright. Doon dapat magsimula. Mang Anthony, thank you, ha? Good morning. Salamat po. Salamat. Joel, yung ilan sa mga newly elected senators ay sumobrang ambisyon dahil administration candidate sila. Bali wala sa kanila yung mga long-running traditions sa Senado. 1365, last four numbers. Thank you. Wala namang iniisip yung mga opisyales kundi pansarili lang. Iniisip lang kung paano lalo yayaman, hindi paano aasenso Pilipinas at mga Pilipino. Mga makasarili. 8801, last four numbers. Si Aling Rose ng Parañaque, nasa ating linya. Teacher, good morning. Hello, good morning. Tuloy kayo, Aling Thank Rose. you. Opo. Sa akin naman, if you are a good leader, you have also limited time to serve the country. Let us give the young ones also a chance to serve the country. Whatever you have in mind, na masama, na sabi niya magpapakayaman sila or what, we still need a new blood. Modernization ang kailangan natin. We have to move forward, not backward. Nasa sa atin na yon, next election, edi huwag niyong iboto uli. Pero we have to try. Let's pass the brakes over bago tayo maging negative. If we are not in the eyes of progress, backward, modern na ngayon, everything you touch is an instant. Yun lang. Okay, thank you, Aling Rose. Buangor ko yun, mga kapuso. Kita nyo naman, ha? Joel, dapat na ang respetuhin ng mga baguang senador, mga tatihan. Takam na takam umupo sa komite para kumita. Salamat, Nonoy ng Our Boys Taxi. Hindi naman siguro, hindi naman ganoon. Siguro ang driving force, no? Ang inspirasyon kung bakit gusto nila yung mga komite na kanila pong gustong pangunahan, tinihingi, dahil yan ay nakalinya doon sa kanilang ipinangako. Mga Edwin, ang Taguig. Hello, mga Edwin. Umaga. Good morning, mga Edwin. Sir, sa akin dyan, kung ano yun, kung hindi ka kapit tuko dyan, baka kasi yung iba dyan sir, na ayaw nila bitawan kasi may, alam mo na, kumpanya ng kaibigan nila, kaya hindi nila may bitawan. Example ko lang si Sir Pampilo Lacson, binibigyan niya kay Sir Bato yung posisyon na hinawakan niya. Ibig sabihin, alam niya yung tao na, di ba, karapat-dapat doon. May kakayahan, gano'n. Oo. Hindi yung iba, nagagalit na agad. Kaya ngayon din nanalo yung 8 diretso kasi papalitan natin ng bago kung ayan, hindi para sa bulsa natin. Maiksi lang ang buhay, Sir Joel. Ako nananawagan ako sa mga senador na yan. Maiksi lang buhay nyo. Haharap kayo sa hukuman na hindi hukuman ng tao. Kaya pag-isipan nyo at makonsensya kayo. Ito na yung pagbabago ngayon. Naubos na yung mga adik at saka masasama. Wala nang hold upper sa bus. Maglakad ka ngayon, medyo ligtas na kahit paano. Kaya binabati ko lang yung asawa ko.
Sino asawa Sila nyo? sa Palayan. Ano pangalan ng asawa nyo, Mang Edwin? Si Lisa Libuon at saka si yung kaibigan ko sa DHL Gateway, si Alpi Castro Nuevo. Nakatutok sila dyan, sir, lagi. Thank you, thank you. Okay, Salamat salamat. po sa inyo. Thank you. Right, Joel, pakisabi naman sa... Ano to? Doy, basahin mo yan, ha? Para ma-report natin. Mang Romy na Mandaluyong. Mang Romy, hello, good morning. Oo. Kadaguhan yung equity of the incumbent kung walang ginagawa. Ang importante riyan, nakakatulong sa bayan. Hindi nakakatulong sa bulsa nila. Dahil sila tumakbo, ang iba riyan naghahanap na makuha nila sa pagkapanalo nila yung nagasta nila. Kanya, kailangan bayan naman. Yun. Matagal tayong walang-wala eh. Narugmok na nga tayo. Okay, Mang Romy, thank you. Oh, salamat, ha? Thank you very much. Okay. Medyo madamdamin si Mang Romy, ha? Depende sa mga incumbent. Kung naging inutil naman sila, bakit hindi natin sila dapat palitan? Paul ng Baguio. Thank you, Paul. Siguro makatutulong lalo na kung may magandang nagawa naman. Kung tutusin, wala naman talagang paki ang mga tao kung sino hahawak ng iba't ibang tungkulin sa Senado. Ang mahalaga sa tao, ginagampanan ng mga senador kung ano ang trabaho nila. 7105, last 4 numbers. Ramil, ng Bacor, Cavite. Mang Ramil, hello. Hello, good morning po. Tuloy kayo. Ano sa inyo? Ang sa akin po kung hindi naman kumbaga, kung hindi naman sira, bakit aayusin? Ayun, okay. So, mahalaga sa inyo yung equity of the incumbent. Tama ko Tama yun? lang po yun. Tama lang po yun. Okay. Alright, thank you, Mang Ramil. Salamat, ha? Kung hindi naman sira, ba't naman daw ayusin? Katwiran din yung mama, no? Galing na ating mga broadcaster ngayong umaga. Ang gagaling na ating mga anchorman ngayong umaga. Makatutulong po ito para magabayan yung mga incumbent senators ng mga bagito. Yung mga bagito kanilang gagabayan. Ayun, okay. Sa panahong ito, not what you know, but whom you know. Respeto sa kapwa kailangan ng bawat isa. Alright, 7996, last 4 numbers. Thank you. Si Mang Vic ng Taguig. Isa pa sa akin mga ko-angkor. Ko-angkor kita, Mang Vic. Ano bang... sir, hindi ako nakakontak kahapon. Last time, nakakontak ako. Last caller na ayos lang yan. Talagang breaks of the game. No? Sige, Mang Vic. Umaga pa lang, masaya na kami dito eh. Thank you. Napapanood kayo ni Sir Mike Equity of the incumbent. Ano ba yan? Mahalaga ba sa inyo yan? Tingin nyo? Alagay ko, sir, mahalaga din kasi pakita nila yung respeto nila sa isa't isa. Hindi maganda sa taong bayan nakikita, pagtatalunan nila na yung mga posisyon eh. Hindi maganda yon. Oo, di ba sir, parang pangit na ehemplo, lumalabas sila, nag-aagawan sila na ano. Mas okay kasi sir, tama rin yung na kung sino lang yung may gusto ka, tulad kay Pampilon, Senator Lacson, o sa yung binibigay. Pero sa tingin ko, hindi pa rin dahil dapat i-guide pa rin nila yung mga bagong papasok. Gabayan pa rin. Konting turo pa. Susunod naman, yung mga natuto na sila naman mag-guide sa mga bagong papasok sa Senado. Ang importante, ang pagtuunan nila kung paano sila makatulong sa taong bayan, mapapondad yung bansa natin. Mang Vic, thank you. Yan ang importante, sir. Salamat, Mang Vic. You're the man. Ito, pasensya na po, iba ang comment ko. Nang pagalitan ni Villar si Pacquiao, lumitaw ang ugali ni Villar. Aha. 45-28. Ganun lang naman sa Senado kasi para silang isang pamilya po doon. Kung tingin ni nanay, kailangan kagalitan ng anak, ganun pa parang ginawa ni Senator Villar kay Manny Pacquiao. Kasi si Senator Villar, mga kapusot, pangalawang term na po niya ngayon. So kumbaga matagal na po siya dyan, datihan na. At meron na po siyang K na magalit sa kapwa senador. No? Si Mang Torio ba to? Tama ba to? Torio ng Talipapa QC. Mang Torio.
Torio, Mantorio? Nawala si Mantorio. Okay, alright. Si Aling Martina ng Maynila. Ma'am, Hello? kamusta kayo? Magandang umaga okay. po sa inyo. Opo. Okay lang. Opo. Ngayon lang ako nakatawag Oy, salamat. At nagtyaga kayong tumawag pa. Opo. Pero ang opinion ko lang, kung maayos naman yung present, sana Ba't papalitan pa? ma-retain sila, pero i-guide nila yung mga bago para in preparation for the future na kung pwede na. Huwag naman magmadali yung mga bago kasi baka magkaloko-loko lang ang ating Senado kung at saka bakit nagmamadali yung mga bago? Ano bang intensyon nila at kailangan magmadali sila? Dapat hinay-hinay lang. Pag maayos na sila, din sila naman yung next time. Maging member muna sila, wag muna leader. Member muna. A good leader should be a good member first. O yun, ang galing nun. Aling Martina, thank you ma'am. Salamat po sa inyo. A good leader should be a good member first. Wow. Aling Rosa na nabotas. Aling Rosa, hello. Hello. Oy, kamusta kayo? Good morning. Okay naman po. Ano Sa awa ng Diyos, Opo. still alive and Ay, kicking. very good. Aling Rosa, isa kayo sa mga co-anchor ko. Ano bang sa inyo, sa issue natin ngayon? Ako sinisigundahan ko lang yung sinundan kong tumawag. Opo. Kailangan, kung okay pa yung present, i-maintain. Ngayon, kung gusto namang maisingit na bago na makikitang may kakayahan, okay. Pero ang number one dapat, kumbaga sa bagong pasok ako sa opisina, hindi ako mamamading mag-o-offer ng ganito, ganyan. Kailangan parang ikaw ang anuhin ng boss kung saan ka ilagay kung nakitang maganda ang gawa mo o i-performance mo. Hindi yung bago ka pa lang, parang atat na atat ka nang kumuha ng mga committee chairmanship. Kamukha nung ginawa ni Pacman, siya yata ang nagsimula ng pagpapepirma kung pabor pa kay Soto. Parang hindi nga naman maganda kaya pinuna siya ni Villar. Kasi si Pacman, alam naman natin, yumaman siya sa swerte ng pagboboxing. Ibig sabihin, kung pag-aaralan ng yung pinag-aralang mataas ang titignan mo, hindi pa siya gaano yung experience para madali siya sa mga komite at manguna. Parang ganon. Ang sa akin, si Villar, okay nga, tama, sabi niyo, nakailang term at nag-number 1 senador. Karapatan din niya, kung nakikita niyang parang sumusobra yung bago o itong isa, dapat din talaga may magpaalala bilang isang ina sa anak. Okay. Ayun lang po. Aling Kailangan Rosa, with experience muna, with isama ang experience. ilang bago kung alam na may kakayanan. Okay, thank you. Salamat po sa inyo, Aling Rosa. Bye-bye. Ako, si Joel Reyes-Ubel. Anong sa inyo? Anong sa inyo, survey question, paggalang sa equity of the incumbent sa Senado? Makatutulong ba yan sa bayan? Ang nagsabing makatutulong po yan, 40%. Ang nagsabing hindi makatutulong yan, 60%. Editorial ng Bayan! Alam niyo mga kapuso, bagamat hindi ho nakasulat, pero tradisyon na po sa mataas na kapulungan ng Kongreso ang paggalang po sa mga nauna. Total, 24 lang naman po sila dyan, kakaunti lang ang pakisamahan. Hindi kagaya po sa mababang kapulungan na sangkaterbang kailangan mong pakisamahan. Parang isang pamilya ba? Kumagalang ka kay kuya, kumagalang ka kay ate, ang tawag ng Senado po dyan, equity of the incumbent. Ipaubaya muna sa mga nakatatanda at nauna yung pagpili sa mga posisyon ng komite. Yung mga bunso, sa kanila muna yung tira. Diba? Ganun tayo sa isang pamilya, no? Parating kawawa si bunso, diba? Aasa ka na lang na baka si kuya o si ate mapagparaya para mabahagian ka ng masarap na ulam. Gaya mo nung ginagawa ni Senator Lacson ngayon. Paubaya po kay bunso, kay Bato. Sabi niya, Bato, gusto mo ba yung komite ko? Say na lang. Diba? Ganon. Aasa ka na lang na yung mga kuya mo, yung mga ate mo, magpaparaya. Ngayon, bakit mo mahalaga ang paggalang sa tradisyon? Ang tradisyon kasi ay critical na bahagi ng kulturang Pilipino. Hindi ho ba? Tinutulungan itong hubugin ang istruktura at pundasyon ng isang lupon, gaya po ng Senado. Ang tradisyon ho kasi ay nagpapaalala sa atin, excuse me po, na bahagi tayo ng kasaysayan na nagbibigay kahulugan sa ating nakaraan. Humuhubog sa ating kinabukasan po yan. Kapag kinalimutan po natin ang kahulugan ng tradisyon, nanganganib na maligaw ang ating pagkatao.
Meron daw mga komite na gusto ang mga baguang senador. Alam nyo, naintindihan ko naman po sila. Dahil nakalinya sa kanilang mga ipinangako sa bayan ang mga komiteng gusto ho nilang pangunahan. Halimbawa, si Senator-elect Bongo. Si Senator-elect Bongo po, meron po siya mga tinayong mga lingap centers eh. Kaya gusto ho niya na pangunahan ang Committee on Health. Total yung incumbent health chairman, Committee on Health chairman, si Senator JV, hindi naman pinalad. So, yun naman ang baka lang pwedeng ibigay sa kanya. Pero I'm sure mga kapuso, hindi naman ipagbibilitan ni Senator Goyan kung hindi ibibigay sa kanya ng Senado. Baka naman, di ba, may nang-uurot lang sa kanya. Ako po ay umaasa na maayos ang gusot sa partihan po ng komite sa Senado. Like real gentlemen. Di ba? Mga tunay na mga Ginoo. Tayo po ay naniniwala na ang mataas na kapulungan ay lugar kung saan hinahasa yung mga susunod na Pangulo at pangalawang Pangulo ng bansa. Maliban na lamang kung gusto po nilang baguhin ang paniniwalang yan. Kaya nga sila tinawag na mataas na kapulungan dahil mas mataas sila sa mababa. Hindi lang sa isip, hindi lang sa salita, kundi maging sa gawa. Editorial ng Bayan! In just a while, ang sino, Jeng Balitawid, si Igan, si Ali, makakasama na po natin sa palatuntunan. Ang oras po natin, 9:32. Anong sa inyo?